Hinihikayat ng PNP si Suspended Bucor Chief Gerald Bantag na magbigay ng counter-affidavit kaugnay ng mga pinupukol niyang paratang. Kabilang dyan ang pagdidiin niya sa presong si Herman Agoho bilang nasa likod ng pagpatay sa broadcaster na si Percy Lapid. Nasa frontline ng balitang yan si Jenny Dongon. Ang itinuturong mastermind sa pagpatay kina Percy Lapid at June Villamor na si Suspended Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag nagturo rin ng isang Herman Agoho na isang convicted drug lord. Sabi ni Bantag, may galit sa kanya si Agoho at tauhan umano nito ang pinatay na middleman na si Villamor at self-confessed gunman na si Joel Escorial. Sino nga ba si Herman Agoho? Ayon sa kanyang abogado na si Attorney Ferdinand Tupacio, si Agoho ay convicted sa kasong drug trafficking noong 1999. Idinadawit din siya sa pagpatay sa isang regional trial court judge noong 2004 kung saan sinabi ni Bantag na sangkutin umano sina Escorial at Villamor. Kabilang din si Agoho sa Bilibid 19 na tumitestigo laban kay dating Senadora Laila de Lima. Sabi ni Attorney Tupacio, imposibleng sangkot si Agoho sa pagpatay kay Percy. Wala rin daw kaugnayan ng kanyang kliyente kay Justice Secretary Remulla. Hindi ka panipaniwala, I'm sorry General, but gumugulo lang eh. Ang alam ko, hindi naman alam ni Secretary Remulla na nag-e-exist si Agoho eh. Until nadidiscuss ko yung tungkol sa matter ng safety ng mga witnesses ko. I am very sure that was the only time na alam niya na nag-i-exist si Herman Agoho. Bakit pagkakatiwalaan mo ang isang taong kakakilala mo lang? May conviction pa by final judgment. Maging ang Department of Justice, hindi maintindihan ang mga paratang na ibinabato ni Bantag. As far as we're concerned, there's really nothing there. I don't understand where these are coming from. Like we said, it's better to stick to the issue na lang. Ang tanong, kakausapin din ba ng DOJ ang mga pangalang binanggit ni Bantag sa kabi-kabila niyang media interview? We feel like we have everyone that we need to close this case. No? Again, the complaint affidavit was already filed. But of course, like the Secretary said, we're still not close to possible personalities coming up after this complaint affidavit was filed. Kinumpirma naman ni DOJ Prosecutor General Benedicto Malcontento sa News 5 na nag-issue na sila ng sabina para kay Bantag at sa iba pang sinampahan ng reklamong murder. Bibigyan ng 10 araw ang mga dawit para sumagot. Kanina, sa programang Sa Frontline sa umaga, iginiit ni Bantag na handa siyang dumepensa. Prepared kaming humarap dyan dahil nga yan ang sinama nga ako sa kaso kahit hindi sinasabing wala namang direct link sa akin. So, we have to face it like a man na sinasabi ni DOJ. Binigyang diin din ni Bantag na mismong National Bureau of Investigation o NBI na nagsabing wala siyang direktang kaugnayan sa pagpatay kina Percy at Villamor. Kung sakali man, susuko lang daw si Bantag kung kakasasahamon niya si Justice Secretary Boying Remulla. Susuko ako kapag may warrant ako as long as bumaba siya ng Secretary of Justice at magpa-drug test siya. Umalis itong si Secretary Boying kasi lutong-luto yung kaso against sa akin. Sa programang One Balita Pilipinas ng 1PH, umapila naman si PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo kay Bantag na magpasa na siya ng counter-affidavit para mailagay sa record ang mga akusasyon niya. We appeal to Director General Bantag na kung meron po siya na mga hawak na ebidensya na makakapagsabi na siya po ay walang kilalaman dito sa dalawang kaso na nabanggit ay he should reduce that into writing. I-submit po niya yung kanyang counter-affidavit. Sa susunod na linggo, nakaschedule ang preliminary investigation kung saan inaasahang isusumite ng mga respondent ang kanilang mga counter-affidavit. Sabi naman ni Bantag, may mga pasabog pa siyang ilalahad sa mga susunod na araw pero pinalalakas pa raw niya ang kanyang mga ebidensya. Wala pa ring reaksyon sa Secretary Remulla sa mga birada sa kanya ni Bantag. Kasalukuyan kasing nasa Geneva, Switzerland ang karihim para dumalo sa Universal Periodic Review ng United Nations Human Rights Council. Nagbabalita mula sa Frontline, Jenny Dongon, News 5.